abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Ayan na mga kababayan, mga kasolid VMAR at DDS. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Maligayang pagbabalik din kay Senator Marcoleta. Marami po ang mga nakitang butas kung paano pong nasibak itong si Senator Marcoleta at mukhang gusto po nilang palitan. Mga kababayan, may mga video po tayo dito na magpapatunay, na mukhang mayroon pong huli cam. Huli po sa video at camera mga kababayan, ito pong galawan, nito pong mga sinasabing mga mambubutas. Stay, mambabatas pala, sorry. Mambubutas, mambabatas. Naniniwala ba kayo mga kababayan na si Marcoleta ay may kakayahan para mag-imbestiga at pamunuan itong Blue Ribbon Committee ng Senado? At mga kababayan, ano ba ang dahilan kung bakit si Marcoleta ay tinanggal nila dito sa pagka-chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Mayroon ba siyang nasagasaan? May nabanggit bang mga pangalan na hindi dapat mabanggit? At sino po ang nasa likod nito? Grabe mga kababayan, mayroon pa po dito, mayroon pa po dito mga video, ito pong pamimilit na sinasabi ni Senator Marcoleta at gusto po talaga nilang dalhin papunta po doon sa mga Duterte. Ngunit, blockbuster sana ang kanilang ginawang hearing. Ito po ay naging circus mga kababayan. Grabe! Yan po ang ating pag-uusapan at matutunghayan ngayon sa ating araw sa ating reaction video na ito. Kung ngayon ka pa lang po nakabisita sa aking channel, inanyayahan po kita na paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin kung hindi ka pa subscribers. Paki-click na rin ang notification bell all at malaking tulong, malaking bagay na po sa amin yan na mga content creator. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Punta na po tayo sa atin pong pag-uusapan ngayon. Ito po ang video mga kababayan. Nako, hindi ko malaman kung sinong uunahin ko dito. Naalala niyo mga kababayan, no? Ang banat po ni Senator Marcoleta dito po kay Lacson. Naku po, nagimbal po ang Senado sa matindi pong pananalita rito ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Ito po, panuorin po muna ninyo itong banat ni Senator Marcoleta at yung galawan po dito, ang sikretong malupet ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Ito pala ang mga dahilan kung bakit bigla na lang po pagkatapos ng magkaroon dito sa Senado nung matinding nilabas na po ang tunay na salarin patungkol nga po dito sa mga sinasabing flood control projects, ito na po talaga, wala pong ibang na tinutukoy na mga pangalan mula po doon kay Tatay Digong at kay Vice President Inday Sara Duterte, papunta po sa iilang pangalan lang po mga kababayan. Ito na po ngayon. Panoorin po natin ang ating butihing Senador Marcoleta sa kanyang privilege speech na mukhang nasyak po ang mga senador kapwa at itong si Lacson. Panoorin niyo po ito. Mula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors
na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntun. Mga kababayan, narinig nyo, no? Kung sino man po ang hahawak sa Blue Ribbon Committee sa susunod na panahon, ay mukhang hindi pa po tiyak, mga kababayan. Mukhang po hindi pa makabalik itong si Senator Marcoleta, no? Kasi kung sakasakaling ito nga si Lacson, ang tuloy-tuloy na ngang maging Senate Blue Ribbon Committee, at pag ito po makita ng taong bayan, ikukumpara po ito dito kay Senator Marcoleta. Pag nagkaroon po ng pagbabago at napakalaki pong pagbabago at pagkakaiba, magdidemand ang taong bayan, mga kababayan. Maniwala po kayo sa hindi. At ngayon po, kahapon lang, ini-invite po tayo. Mayroon pong mabubuo na po, mga kababayan, this coming Friday, ang People Power, mga kababayan. Black Friday, mga kababayan. People Power po ito. Malakihan daw po yatang gagawin ito. Kaya, mga kababayan, maghanda-handa na kayo. Kung kayo talaga, isa lang tayo, katulad natin, isang maliliit lang, na gusto po natin talagang matuldukan na. At gusto po natin, mayroon pong managot. Mga kababayan, makiisa po tayo, no? Makiisa po tayo kung ano po ang maaari po nating maitulong, no? Yung lumabas lang po tayo, makisama lang po tayo para malaman po ng iba, malaman po nito mga politiko na hindi po tayo sang-ayon sa ginagawa po nilang pandarambong pagnanakaw sa pera ng bayan. Okay? Tuloy tayo. Tunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President pro tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng taong bayan. Correct. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Ayan na. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan,
ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you. Ayan mga kababayan, pansin nyo yung last words po ni Senator Marcolita, sinasabi niya rito na umpisahan na ang mga contractors at ito nga pong mga opisyalis ng DPWH. Ngayon, hindi po naniniwala dito si Senator Marcolita na wala pong nasa likod nila na ito nga pong mga politiko. So, dito po tayo ngayon mga kababayan, dito tayo aangkla. Kasi may pinangalanan na po itong si Diskaya na kahit ano pang gawin nila, pagdating po dito sa Congress hearing naman po na ginanap kahapon mga kababayan, ay consistent po ito. At pilit na pilit po may mga namimilit na isway or baliktarin or may pangalanan na mga senador at dalhin ang isyo, ang sisi, doon sa mga Duterte. Curious ba kayo mga kababayan? Kung sino ang isa sa mga aring namilit dito sa mga Diskaya? Gusto nyo mapamanood mga kababayan? Ito, bibigay ko na sa inyo. Di ko na kayo bibitinin. Mga kababayan, ito po ang video na maaaring ito kaya ang tinutukoy ni Senator Marcolita na namimilit. Namimilit dito sa mga Diskaya para may iturong senador, mga kababayan. Grabe po ito, ano ho? Grabe po ito. Panoorin niyo po itong video mga kababayan. Sabi nila ang totoo. Tapos na doon. Sabi nila totoo. Sabi nila ang totoo. Tapos na doon. Ayan mga kababayan. Naalala nyo itong issue si Abante dati, namilit din po ito at nakulong. Mga kababayan, nakulong po itong si Colonel, ano bang pangalan nun? Grijaldo. Kasama nga si Fernandez noon, di ba? Naalala nyo yun? Nakulong. Dahil nagsabi lang po ng totoo, at pinipilit nitong, ito silang dalawa. Ngayon mga kababayan, ito kaya ang tinutukoy ni Senator Marcolita na mayroon daw pong namimilit. Siya kaya ito mga kababayan? Pakinggan niyo ulit si Senator Marcolita. Meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Meron pong nag-text sa akin. Ayan mga kababayan, anong tinutukoy ni Senator Marcolita? Mayroon daw pong isang congressman na abogado, mayroon daw po isang congressman na namimilit sa abogado ng mga Diskaya. Tanong mga kababayan, sino ang inyong napapanood ngayon dito? Sinong congressman ito? I mean, anong katungkulan nitong mamang ito? Congressman. Sino ang kanyang kausap? Sabi nila ang totoo. Tapos na doon. Sabi nila totoo. Booking si Pastor Dila Atras Abante. Mga kababayan, grabe talagang pinaggagawa nito, no? Grabe talaga. Break lang daw po ito, Malamang, mayroong isang congressman, ayon kay Senator Marcolita, na namimilit daw po. Mukhang ito, mga kababayan, congressman. At sino yung nag-text? Abogado ng mga Diskaya. Sino ang kanyang kinakausap ngayon? Sino ang kanyang pinipilit? Diskaya. Anong bang gusto niyang totoo? Nagsabi na nga ng totoo .
Ibig mo ba sabihin, Pastor Dila, yung sinabi ni Diskaya doon sa Senado, at sinasabi din niya sa inyo ngayon dyan na iisa lang naman, hindi naman siya nagpabago-bago ng statement kahit pilit nyo pang gustong dalhin sa Davao na dito sa Metro Manila ang baha. Ibig mo ba sabihin, mali yun parehas? Hindi pa rin yung totoo? O, kayo nang humusga mga kababayan kung sino talaga ang mas credible dito sa mga congressman at saka sa mga Diskaya. For sure, mayroon isa dyan mga kababayan na nagsasabi ng totoo at mayroon nagsasabi dyan ng kasinungalingan. O pwede ba yun mga kababayan? O pwede, no? O, okay mga kababayan, mayroon na tayo nakuha, nahuli cam na natin, isang video ng pamimilit na sinasabi ni Senator Marcolita, di ba? So ito, nagkakabukingan talaga. Ito yung mga maaaring component kung bakit si Senator Marcolita ay pinasibak na nila. Kasi natutumbok ni Senator Marcolita siguro. At na-curious ba kayo mga kababayan kung bakit maaaring pong illegal? Maaaring pong may kunting may kunting pang daraya. Mayroon pong huli sa video mga kababayan. Huli cam po ang isang senador kung ano po ang kanyang ginagawang kabulastugan. Panoorin niyo po itong video mga kababayan. Ito. Oops, teka, BMR, sandali. Doon yan sa hearing Doon yan sa hearing nung naganap. Ito, trending na trending. 703,000 views one day ago. Ito yung naganap. Ito yung epic na pagsisiwalat ng mag-asawang Diskaya, mga kababayan. Ano ang kanilang mga binubulgar dito? At habang nagbubulgar itong mag-asawang Diskaya, mga kababayan, mayroon pong nag-interjection, mga kababayan. Hulaan ninyo kung sino itong nag-interjection at ano ang kanyang ginagawa. Panoorin nyo. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. Ops, mga kababayan! What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin si... Ayan mga kababayan, may nag-interjection po dito. Sino po ba itong nag-interjection mga kababayan? Ayan! Sa kalagitnaan ng hearing, nag-interjection po ito. At sabi niya, babalik daw siya, hopefully nandyan pa rin daw yan. Mga kababayan, napansin ninyo kung sino-sino mga katabi ni Senator Marcolita dyan. Maya-maya kunti, wala na po sila. Jinggoy na lang, Bato na lang, at Marcolita na lang ang dyan. Nagkawalaan na po itong mga senador. Yun pala mga kababayan, may nagaganap na pala. Panood mo na natin ang video na ito muna. May nagaganap na pala. Na Mr. and Ms. Diskaya, dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll po, make sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng... Ayun, nakikita nyo mga kababayan, no? Andito pa si Senator Jinggoy, si Erwin Tulfo, Senator Marcolita at Bato. Mapapansin niyo rito mga kababayan, wala na ito. Itong si Tulfo. Tatlo na lang sila, Senator Bato at Marcolita. Yun pala mga kababayan, nagaganap na ang patawag doon sa taas. Kaya pala itong si Mr. Chair, salamat kaayo, na ayon doon sa demanda sa kanya ni Atty. Topacio, na ito daw ay taning witness, mga kababayan, o nagbabayad ng witness ng 1 million doon kay Michael Murillo ayon sa kanya. Itong si Mr. Chair, salamat kaayo, nag-interjection at nagpaalam umalis sa gitna ng hearing. At tandaan niyo mga kababayan, unusual po, very unusual po yung ginawa nila, na nawala sila sa napaka-importante na hearing.
yung pala, mayroon nang ginaganap na sabwatan. Maniwala kayo sa hindi, mga kababayan. Sa tingin ninyo, sila-sila lang kaya nilang banguhin ang liderato ng Kongreso? Oh, come on. Mayroon na sa likod, mga kababayan. Pinag-uusapan na pala dyan dahil natunugan na nila na itong mga diskaya mag-u-all out na ngayon at mababanggit na yung mga pangalan na hindi dapat banggitin na mga piking Panginoon. Itong mga piking Panginoon na hindi mabanggit-banggit. Na itong mga piking Panginoon, mayroon pang Panginoon sa Panginoon nila. Na ito na ngayon ang nasaling. Baka magulat kayo, mga kababayan, kung sino yung Panginoon. Baka magulat kayo kung sino yung Panginoon na yan, na nasaling nila, mga kababayan. Binubuo ko lang ang aking research. May research ako dyan, mga kababayan. Yung Panginoon ng Panginoon, kung sino talaga ang kumumpas dito, mga kababayan. Ako, maniwala kayo. Maniwala kayo, mga kababayan. Pag nabuo ko lang yung research ko na yun, isi-share ko din sa inyo. Ito pala yung Panginoon sa likod ng mga Panginoon. Diba? Umiintriga ka na naman. Ano ba ang mga basihan mo dyan? Antayin ninyo. Antayin ninyo, mga kababayan. Ibibigay ko rin sa inyo yan. Ito naman ay analysis natin at mayroon po tayong ipapakita sa inyo na mga pwede ninyong pag-isipan. Mga video talaga, mga kababayan. Pero hindi naman yan natin topic. Tuloy tayo dito sa ating topic. So ayan, sa gitna ng hearing, importanteng hearing, nagkawalaan po itong mga senador na ito. Yun pala, nagagarap na ang utos sa kanila ng kanilang Panginoon ng mga Panginoon. Yun pala yun, mga kababayan. Booking na sila rito ni Senator Marcolita. At alam niyo, mga kababayan, tingnan nyo itong pagkakasabi dito ni Senator Marcolita, ang pagtatapos niya, pinagdiinan niya na. Nandun na tayo. DPWH at mga contractors. Hindi po pwede na wala pong nasa likod nila na mga politiko. Mamaya, mga kababayan, ang mangyayari nito, baka mag-U-turn nito, balik tayo doon, stick to the plan na naman, sasabihin nito. Di ba may nabuking din tayong congressman, congresswoman, stick to the plan sila, di ba? O plan Horos, nabuking din yun. Stick to the plan sila, mga kababayan. Lacson, pagka ikaw, pag si Lacson, mga kababayan, mag-U-turn, ibig sabihin, bumalik. Kasi ito na kumbaga, ganito yan, mga kababayan. Ganito yan, halimbawa, ikaw ngayon, galing ka ng Norte. Norte, pababa ka ng Visayas, di ba? Nasa ano ka na Nasa Metro Manila ka na. Mula ng Norte, di ba? Nasa Metro Manila ka na, dapat. So, didiretso ka na, papuntang Visayas, magpapa-South Luzon ka na, di ba? Tama? Ganun na ngayon, ganun na ngayon ang investigasyon. From North to Metro Manila to South to Visayas to Mindanao. Pag ganun na Pag ganun na ang investigasyon. Nandito na sa Metro Manila. Nandiyan na sa Metro Manila ang biyahe. Baka naman mag-U-turn ka, bumalik ka uli sa North Luzon. Bumalik ka uli sa expressway. Hindi na. Andito na tayo sa Metro Manila. Nandito na ngayon. Nandito ang matinding traffic. Suungin mo na ito. Wala nang atrasan kasi pag umatras ka pa, mas mabigat. Di ba? Mas mabigat na naman at mawawala na tayo ng gana. Kaya dapat ituloy mo na ito hanggang makalusot ka sa traffic ng Metro Manila hanggang makarating ka ng Visayas at Mindanao. Ganon dapat. Ang problema, baka nandito na sa Metro Manila, babalik ka pa uli doon. Kumbaga, nasa gitna ka na ng traffic, aatras ka at babalik ka, mag-U-turn. Napakaganda na nito. Kumbaga may premise na. Huwag ka nang lumayo doon. Andun na yung premise. Nandun ka na, within the range ka na Diba, mga kababayan? So nakita na natin ngayon. Huli na natin kung anong sinasabi at sino ang sinasabi ni Senator Marcolita na congressman na kumausap, na mimilit, na gustong idamay, magbanggit itong mga diskaya ng senador. Mayroon pa po, mga kababayan, mga namimilit
Eto, panoorin nyo itong namimilit, mga kababayan. Sino pa itong namimilit? Ito. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, magpa-blacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, Yeah, sa bugo, mga kababayan, nonetheless, gaga. Gusto po talagang ipilit. Oo nga. With your admission, gabi talagang pinagdidiinan talaga nilang mapunta talaga. Mas way talaga ito papunta sa mga Duterte. Kita nyo ito, mga kababayan. Nandito ngayon ang investigasyon. Nandito yung nireklamo ni Marcos Jr. na amo ninyo. Di ba sinasabi ni Marcos, dyan sa Bulacan, kailan niyang ginawa? Dito lang. Nitong mga panahon lang na ito. 2024, 2025. At 2025 itong pinag-uusapan na big scam on the history of the Philippine budget. Sinasabi yan ni Magalong, sinasabi yan ni Toby Chanco, ni Congressman Ungap, ni Atty. Vic Rodriguez, ni Tatay Digong. Napakarami ng mga ginagalang na mga tao ang nagsasalita niyan. At halos lahat sinasabi nila. Maliban lang po dito sa mga bunghang na mga dilawan, na mga himod puwit, himod dae, pasintabi sa mga kumakain na nananghalian. Kitsi ba yung punto dito ng Diskaya, mga kababayan? Alam nyo, mas lumalabas pang abogado magsalita itong si Diskaya kaysa dito sa babaeng abogada na mukhang abogaga, mga kababayan, no? Una, kung napakagaling-galing ngayon magsalita, akala mo naman napakalinis na linis ito. Siyempre mismo, di ba? Umamin din to. Wanted siya, yung asawa ko, tinago ko. Yun ang sinasabi nito eh. Kaya mag-imbestiga. Sinabi na nga, gagamit ka pa ng nonetheless. Sinabi na nga, oo nga, mayroon pero hindi nagtagumpay. Gaga! with your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Boom! Sabog! Sabog siya dyan, mga kababayan. Hindi ko na sinama. Ako na lang, baka hindi mo naiintindihan. Huwag ka nang gumamit ng nonetheless. Kaya ko hindi sinama, kung ako ito si, ang paliwanag niya ito, kaya ko hindi sinama kasi nga hindi successful, so wala rin kwenta yun. Kay isama ko, kung hindi ko isama yun, no bearing, walang kakwenta-kwenta. Okay? May makalang ba, te? Para lang magpaganda ka sa Kaya hindi ko na po, Nonetheless, may nanghingi pa rin. Oo nga, may nangingi nga, hindi nga nagsuccessful. Kasi bakit hindi nagsuccessful? Kasi may matinong presidente noon. At may malasakit at strong leader, hindi ka mukha ngayon weak na weak. Tama? Kahit may nangingi noon, kahit may nag-attempt na mag-corrupt, pero hindi nakakaporma, hindi magsa-successful. Ayon mismo, harap-harapan ka, pinapahiya nitong iniimbestigahan mo. Diba? Ganon yun, mga kababayan, tama hindi? It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. Gumagamit ka na naman ng mga Latin na hindi namin naintindihan. Ang nomini domini di mana ng demonyo. Ganito lang yan eh. Oo nga, gumamit ka kung ano-ano mga salita, isa lang naman ang isang diretsyong sagot niya eh. Kahit mayroon nang ihingi, pero hindi na nagtagumpay. So para bang ganito, may attempt na gumawa ng mali, may attempt ng pagnanakaw, hindi nagtagumpay. O may nagnanakaw ba? Mayroon, pero hindi naman nagtagumpay.
Oh. Bakit hindi nagtagumpay? Kasi nadipinsahan, na-preempt. Yun yung ano doon eh. Yun yung punto doon eh. Na-preempt. Kasi hindi pumayag yung nakaposisyon, yung leader. Ngayon, kaya nagtatagumpay ngayon ang korupsyon dahil kayo mismo dyan pumapayag. Yun ang maliwanag dyan. Binanggit na kayo eh. Kayo mismo yung Congress ang may maraming sabit dito. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia? Bakit nagkaroon ba ng select? Hindi nga nagkaka-amnesia eh. Bakit mo nga isasama? Ewan ko mga, abogada ba talaga to mga kababayan? Mr. Diskaya, would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? Hindi yun ang sinasabi niya. Ako na sasagot, Mr. Diskaya. Ang sinasabi ni Mr. Diskaya, babahitang umamin na ang asawa mo ay ng rep at wanted na tinago mo, ganito lang yan. Ha? Sinasabi niya na mayroon nang hingi noon pero hindi nagtagumpay kaya hindi ko sinasama. Hindi yung pasok doon sa sinasabi mong omnibus palso-palso na yan. Ha? Palsuhin mo mukha mo. How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Your Honor, Palagay mo yan, Your Honor. Full of inconsistencies? Of lies? Wow. Kaya ba nababanggit kayo? Kaya ba kayo, yung HOR, yung mga leader ninyo, iisa ang tinutumbok ng investigasyon? Ha? Yan yung lies sa inyo? ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po, ang kanya pong finirash po sa TV nung nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprogrammed po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang... Okay, then let me ask you. If you are... Sabog ka na naman. Okay. Sabog ka naman mga kabayan. Hindi siya nakapurma, biruin mo yan. Abogada versus hindi naman abogada. Congresswoman versus contractor. Eh, mas marunong pa yung contractor sa'yo, mga nagatwiran eh. Yung sinasabi niya nga, yung itong statement niya, dito lang sa pagsuporta niya kay PBBM. Anong sinabi ni PBBM? Lalo na yun doon sa Bulacan. May mga ghost project. Complete record. Nagbayad ang gobyerno. Nasaan ang trabaho? Wala. O, yun ang sinusuportahan dito ni Diskaya. Itong panahon. Huwag mong dadalhin doon sa panahon ni Tatay Digong. are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous project. Yun, mga kababayan. Ayan kitang-kita ninyo kung paano nila dalhin at i-twist nila lahat ng mga kwento at gusto talaga nilang papunta lang doon sa kay Tatay Digong. Kasi nga mga kababayan, hirap na hirap po talaga sila paikutin ang lahat. Ito pa po mga kababayan, ito naman si Dilema. Ito na pinagtulong-tulungan po ito mga Diskaya, pero isipin nyo mga kababayan, kahit pinagtulong-tulungan po nitong mga hunghang na ito, hindi po umubra. Kasi consistent po ang Diskaya nang binitawan niya dyan sa Congress ang mga sinasabi niya na ang mga may nakinabang po dito ay yung mga pangalan na hindi mabanggit-banggit na mga pangalan. So, yan ngayon mga kababayan. Ayan nagtulong-tulong. Sino yan mga kababayan? Sa taas, si Dilema.
Ayan ito si Ridon na una na itong dati na itong natanggal ni Tatay Digong. Ha? Kasi marami itong ginawang katiwalian mga kababayan noon sa panahon ni Tatay Digong. Ito si Luistro. O, di ba? Yan nga, napanood natin ngayon. Umamin ng asawa niya na wanted, tinago niya. Abogada pa siya, ha? Tinago niya ang asawa niyang wanted. Ito pa, sino ito mga kababayan? Si Tabi ito, ay si Jokno. Sino ba yung mga yan? Ito pang isa mga kababayan. Ano ba itong si Garen? Di ba si Pigil Queen ito? The Biyaheng Davao has failed in its comedy of errors. Ayan. Ang Biyaheng Davao mga kababayan nila, gusto talaga nila, iisa ang tono nila. Papuntahin sa Davao ang takbo. Huwag nang daanan ang Metro Manila na sobra ng traffic. Kundi diretso na kayo sa Davao. Lipad na kayo. Bailan ng ating biyahe, ganito sila mga kababayan. Yung travel natin bailan, pero pagdating sa Metro Manila, lipad kayo dyan. Diretso kayo Davao. Huwag na kayong dumaan sa traffic kasi sobrang traffic yan, masikip. Iwasan ninyo yan. Yan, ganyan mga kababayan. Ganyan yung nangyayari sa atin ngayon. Nandito sa Metro Manila, yung matinding korupsyon, nandito sa Metro Manila, ang matinding baha, at sa Davao, walang baha, doon kayo sa Davao mag-imbestiga. Ganyan kabulok ang ating mga namumuno ngayon. Si Saba, Davao talaga mga kababayan. Davao ang gusto nilang patunugin lahat. Lahat ng mga ito, Davao mga kababayan. Ganyan po ang nangyayari sa atin ngayon bansa. Talagang Davao lang po ang gusto nilang patunugin. Ayan. Ngayon mga kababayan, panoorin nga rin natin itong sinasabi ni Senator Cayetano hapon. Nagbubukas pa lang ang linaw, and I do not say na yung sinabi ni Sara Diskaya kanina is gospel truth. I know there's a lot of truth there. So I can claim that nagsimula yung Senate presidency ni Senate President Escudero ng panahon ng isang Sara D. or the Vice President Sara Duterte. This morning we heard another Sara D. Sara Diskaya, and that ended naman his Senate President. So sarado na po ang term ni Senate President Escudero. God, how we will find a solution for the massive corruption that is happening in our country at a time where the trust to our government institutions and leader may be at its lowest. Every time. Correct, mga kababayan. Nag-uumpisa pa lang nagsasalita ang mga Diskaya. Bakit tinanggal nyo na? Ngayon, bakit kung tinanggal ninyo ang ISP, bakit sinama ninyo itong si Marcoleta? At bakit sa kabilang kasagsagan ng hearing, doon nyo talaga ginawa? Mayroon na pala kayong sabwatan dyan. Sino yung nandoon sa likod? Hulaan nyo nga mga kababayan. Pero sa sunod na pag ano ko na yung research ko, may papakita ko sa inyo kung sino yung nasa likod nun. Mga kababayan. Ewan ko kung maniniwala kayo, pero mayroon na akong kung sino yung nasa likod nun. Baka magulat kayo mga kababayan, ha? Baka magulat kayo. Time we think it is the worst time, something even worse comes. My hope is this. Usually permanent ang politics, yung change temporary. I hope together we can find a way na maging permanent yung change or true transformation at temporary yung politics. It's funny, Mr. President, kasi the day after the Senate President took office, yun yung massive rally ng ating mga kapatid for unity in the nation. So I can claim that nagsimula yung Senate presidency ni Senate President Escudero ng panahon ng isang Sara D. or the Vice President Sara Duterte. This morning we heard another Sara D. Sara Diskaya, and that ended naman his Senate President. So sarado na po ang term ni Senate President Escudero. Pero nagbubukas pa lang ang linaw. And I do not say na yung sinabi ni Sara Diskaya kanina is gospel truth. I know there's a lot of truth there. Marami pang truth ang lalabas. So I just want to
in congratulating Senator Soto, Senator Lacson, Senator Ayan mga kababayan, naniniwala siya si Senator Cayetano na maraming katotohanan ang nailabas doon sa mga diskaya. Pero naniniwala din siya na hindi lahat yun. Marami pa po ang lalabas. Okay? Maliwanag yan mga kababayan. Tanong, nag-uumpisa pa lang, bakit nyo na tinanggal? Bakit nyo na tinanggal? Natatakot ba kayo magtuloy-tuloy at may mas lumabas pa dito? Na mas mabibigat pa talagang mga pangalan? Yan ang tanong ng bayan. Mga kababayan, tanongin din natin. Napanood din nito ni Mayor Magalong, di ba? In-invite niya si Mayor Magalong dito. Ha? Anong masasabi niya doon sa competition ng mga diskaya? Sa pagsisiwalat ng mga diskaya? Gusto niyo malaman? O ito, may video tayo kay Mayor Magalong. Ano ba ang kanyang reaksyon dito? Naniniwala ba si Mayor Magalong doon sa mga diskaya, sa mga siniwalat? O, panoorin niyo itong video. Mayor, una po sa lahat, ano po ang inyong reaksyon sa mga pinangalanan o mga ibinunyag ng mag-asawang diskaya sa Senate hearing kahapon? Well, alam mo, we still have to verify it. Pero looking at, I was watching yung kanyang revelation, tuloy-tuloy naman. Kita mo, walang hesitation. At very confident siya. It shows na in terms of, alam mo, sa body language at statement analysis, wala akong nakikitang signs of deception. Kaya siguro, kailangan evaluate mabuti at i-validate yung mga allegations niya. Pero marami ako naniniwala ako na maraming katotohanan doon. Okay, Mayor. Narinig nyo mga kababayan, si Mayor Magalong mismo na isa sa in-invite yan sa Senado na hindi po dumalo, dapat kasama sana siya dyan. Nang marinig niya ito, mapanood niya ito, ang testimonya ng mga diskaya, naniniwala siya, marami po ang mga totoo sa sinasabi niya. At bilang isa rin siyang dating investigador, dahil dati po itong naging chief PNP, si Mayor Magalong, mga kababayan, general, no hesitation. Hindi nag-hesitate, tuloy-tuloy ang sinasabi at pagsasalita ni Mr. Diskaya. Kaya kung pagbabasihan natin ang napansin at ang reaksyon ni Mayor Magalong dito bilang isang magaling na investigador, dating chief of police, ano sa tingin ninyo? Tugma rin ba ito sa findings ni Senator Marcolita? Tugma rin ba ito sa sinasabi ni Senator Alan Cayetano na marami talagang katotohanan at nag-uumpisa pa lang, mga kababayan, na maglabasan ang tunay na katotohanan? Now, kung gusto nyo talaga ng malinis ang lahat, natatakot kayo na wala talagang mapapangalanan ng senador, kasi gusto nila mapangalanan ng ito lang naman ang gusto nila rito mapangalanan ng mga senador, kasi di ba nasabi nga ni Senator Marcolita mayroong senador na namimilit, no? Ay mayroong congressman na namimilit na para magbanggit ng senador, magpangalan ng senador, mga kababayan. Nagsumbong ang abogado ng mga diskaya kay Senator Marcolita. Kung natatakot kayo, bakit hindi nyo muna bigyan ng pagkakataon? Benefit of the doubt. Bakit bigla-bigla nyo na lang kaagad pinalitan? Chis Escudero, Marcolita. At ito sa kasagsagan pa mismo ng hearing, mantakin yung mga kababayan, habang nagsasalita itong doon na pala naganap. Nag-interjection itong si Salamat kaayo, Mr. Chair. Asawa, so I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So
kami si Pacifico F. Discaya II and si Zara Rowena Discaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Discaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll po, make Mr. Ayan no, mga kababayan, no? Habang sa gitna ng pulong, umalis ito. Well, kailangan natin tanggapin. Legal naman daw po ito. Kaya lang, yung morality nito, pansinin ninyo. Ha? Habang gumagampan ng trabaho ang isang magiting na senador, iiwan ninyo kasi mayroon kayong pinag-uusapan para tanggalin ninyo yung senador na yun na gumagampan ng maayos. Nasaan ang hustisya doon? At hindi nyo mapaliwanag, bakit nyo kailangan tanggalin? Walang nagpaliwanag sa kanila mga kababayan eh. May narinig na ba kayo? Napaliwanag? May narinig na ba kayo na sinabi, oh kaya tinanggal si Marcolita dahil sangkot din ito sa ano? May picture ito na kausap si mga ganito. O di ba nilabas nila yung ibang mga picture na Jinggoy, ni JB Villanueva, tapos di ba dati si SP Escudero? Pero kay Marcolita wala eh. Sana ilabas din nila. Ngayon, sino ang nagpatanggal? Bakit tinanggal nila kaagad ng ganun-ganon? Nagsalita si Senator Marcolita, pakinggan natin. Nagsagawa tayo ng pangalawang pagdinig itong malawak at hindi matanggap-tanggap na pagkakalustay ng ating pera ukol nga sa paglalatag ng mga flood control projects. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig dahil ako po mismo sa aking pangungunang salita. Nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects, ay talagang sinabihan ko ng diretso ang ating Secretary Bonoa ng TPWH, hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat nung unang pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. At napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin, hindi bababa sa 70 ghost projects. Bakit ang ibinibigay mo ay 2 lang? Siguro napansin po nila na seryoso po talaga kami. Kaya ako'y nabigla sapagkat di ko inasahan na magbibitiw siya kagad nung araw na yon. Nahuli kaming magkausap sa pamagitan ng text messaging. Pero nandun na po yun. Kanina, na lumitaw po na sineryoso din namin sapagkat alam namin yung 15 contractors na yon ay maaring natatakot na magturo ng iba pang mga sangkot dito sa maanumalyang pagkakalatag ng flood control project. Pero binigyan natin sila ng alternative. Pinayuhan nga namin ay consider nila yung magbayad na lang sila ng danyo sa gobyerno at ituro nila kung sino yung mas may pagkukulang dito sa mga bahagi ito. Kanina po sinabi namin, kinasangkapan na namin yung AMLAC. Titingnan po kayo ngayon at sa pag-umpisa ng aming pagdinig, sila rin ay nakahanda na rin magsagawa ng sarili nilang pag-iimbestiga. Maaring ma-freeze ang assets ninyo. Nakiusap din kami sa immigration na magpalabas sila ng lookout order. Baka sakaling ang iba po sa kanila o sa inyo ay nagtatangka na umalis ng bansa. At yung pick-up, sinabi namin, yung chance na ma-revoke ang mga lisensya ninyo, nandyan din. Of course, ang DPWH at saka yung Civil Service Commission, kapwa sila mayroong karapatang magpataw ng preventive suspension sa kanilang mga erring officials at mga empleyado. So, siguro po napansin niyo na seryoso po kami talaga na matuntun natin kung sino talaga ang may kasalanan. Yan po naman talaga ang tinatahak na direksyon ng ating pagdinig. Yan lamang po kayo at magantay-antay po ng konti kasi mabigat po talaga ang ganitong klaseng pag-usisa, lalong-lalo na malalaking tao siguro ang nasa likod po ng mga ito. Sumubaybay po kayo at sana'y pagtiwalaan po ninyo ang aming ginagawa para sa inyo. Salamat po. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo? Nagtitiwala ba kayo dito kay Senator Marcolita?
Comment nyo dyan sa baba. Ako po, nagtitiwala ako dito sa kanyang ginagawang pag-iimbestiga dito. Dahil, tingnan nyo mga kababayan ha, itong si Bunuan, marami na po ang nananawagan na mag-resign, walis na siya dyan sa kanyang pwesto. Pero hindi po nakinig, di ba? Kahit si BBM, may pressure na tanggalin mo na yan. Hindi rin tinatanggal ni BBM. Tama, hindi. Pero, nung nakaramdam si Bunuan, nang itong si Bunuan ay dumalo dyan sa pagdinig kay Senator Marcolita, bigla na lang mga kababayan, nag-resign. Nakaramdam kaya ito mga kababayan? Mabigat na paparating. Masusukol na kaya sila. Kaya kailangan niya na mag-resign. Kasi pagka nag-resign na kasi, kahit papaano, private person na, hindi basta-basta maano. Pero, mananatili sa taong bayan ang katanungan. Bakit bigla kang nag-resign? Mayroon ka bang iniiwasan na dapat mabulgar? Iniiwasan mo ba na matanong ka ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita? Ano ang iyong itinatago? Kasi hindi po pwede ikaw o yung pinakamataas dyan sa DPWH at sasabihin mong wala ka pala. Hindi po pwedeng magpunsyo Pilato ka dito. At ngayon bigla kang aalis. Pag hindi ito natanong ng susunod na Blue Ribbon Committee at chairman at hindi ito mag-isa at mawawala ito sa limelight, aywan po mga kababayan kung gaano ka-credible ang susunod na Blue Ribbon Committee. Pero para sa akin, dapat lang na maibalik itong si Senator Marcolita. At siya dapat ang mamuno dyan. Una, sa kanya po lumabas ang mga pangalan na hindi mabanggit-banggit. At alam nyo ba mga kababayan, kung saan papunta ito? Kung saan po nila gustong papuntahin talaga ang lahat ng ito mga kababayan. Kumbaga, sarili nila itong kagaguhan, sarili nila itong kalukuhan, sarili nila itong dumi, gusto nilang papuntahin dito mga kababayan. Sino ba ito na aking tinutukoy? At anong kanyang sinasabi? Panoorin niyo mga kababayan, yung gustong puntahan ng lahat at gustong sisihin ng lahat ng mga tambaluslos at tiwali. Ito yung kanyang sinabi mga kababayan. Leadership. Corrupt ito dito sa taas. Corrupt lahat yan. Pagka tumatanggap itong na ito, tanggap lahat yan. Down the line, leadership. Corrupt ito dito sa taas, corrupt lahat yan. Tatay Digong po yan mga kababayan nang sasabi. Kung corrupt ang nasa taas, corrupt lahat yung nasa baba. Tatanggap lahat yan. Yung hula ninyo kung sino yung tinutukoy ni Tatay Digong, kung anong sinasabi ni Tatay Digong, yung analysis ninyo, same lang din ang analysis ko. Hindi nyo na kailangan pang litrahan kung sino yan mga kabayan, kung ano yan. Diba? Yan ang nagiging gusto nilang ending mga kabayan. Yan nyo na dadalhin. Tingnan nyo. Diba? Tukoy na tukoy. Tumbok na tumbok ni Tatay Digong. Gusto niyo ng pinaka-ending mga kababayan? Gusto niyo talaga ng pinaka-ending ng lahat ng ito? Gusto niyo? O ito, tingnan niyo muna ito mga kababayan. Ano bang gusto niyong ending? Ano ang gusto niyong ending bago kayo mag-comment mga kababayan? Bago tayo magtapos. Ito ba ang gusto ninyong ending? Nepal Prime Minister resigns. Nepal Prime Minister KP Sharma fully resigned on Tuesday as anti-corruption demonstrators defied an indefinite curfew and clash with police. Ayan po. Balita po yan ng News 5. Inquirer.net, Nepal Prime Minister resigns after deadly protest sparked by social media ban. Ayan na.
May sinasabi ngayon mga kababayan na bukang dito sa Pilipinas, naalala nyo dati yung TRICOM. Gusto nilang parang mayroon silang attempt dito sa Facebook, social media, di ba? Iban? Ito. Sa ginawa diyan sa Nepal, nagwala ang mga taong bayan. Wala nang makakamarites eh. Wala nang Facebook eh. Andun pa naman, tambak pa naman ng mga marites. Biruin mo sa buong mundo, tayong number 1 na nasa social media. Siguro ito ang matinding magaganap na people power mga kababayan. Pag ito na talaga ang tinanggal nila, aywan ko lang kung itong mga marites makakayanin pa nila hindi makapagmarites sa Facebook. At tingnan din natin kung magre-resign nga ba talaga. Ha? Kung tatablan ba sila ng hiya. Pero inyo yan, no? Ayan, no? Sunog, oh. Sunog, oh. Ayan, no? Sunog, parang palasyo ito, no? Ayan, no? Sa baba, mga kababayan. At ngayon, mayroon pong nabubuo, mga kababayan, na people power. Ha? May nabubuo pong people power na magaganapin ngayong Biyernes. Ewan ko lang kung makikiisa kayo. Kung hindi kayo makikiisa, wala tayong magawa. Antay na lang talaga tayo. Maubos ang pera ng bayan. At antayin nyo na lang kung may matitira pa para sa ating mga anak. Siguro malaki naman matitira mga kababayan. Siguro malaki. Malaki ang utang na babayaran natin. Malamang gano'n. Ito po mga kababayan, no? Ng 2.3 million na boto. Number 1 na ibinoto ng mga pulis at sundalo sa local absentee voting. If righteous men do nothing. Okay, listen. Bronto Pasio. Yun ba totoo na nag-aawa yung executive at legislature? Nagtuturuan sila. Di ba nagalit si Bersamin? Sabi niya, huwag niyong ipasa sa amin yung blame sa corruption yan. Kay inyo yan. O, ba't ay pag-inabas yung Truth Commission para magkaalaman na? Ang nangyayari kasi yan, ang ginagawa nila, inaaliw nila tayo. Bread and circuses ito eh. Ito yung circus, yung Infracom. Tingnan natin ha, let's give Ping Lacson the benefit of the doubt. Maayos naman sa pagkaalam ko si Ping Lacson as being the one na hindi kumukuha ng pork barrel ever. I've had my differences with Ping, but I have to give him credit for that. At tingnan natin, at yan ay alam ko, ay malapit yan kay Mayor Bagalong. Ito mga kababayan, press conference ng PDP laban kaugnay sa ilulunsad na People's Congress. Mga kababayan, mayroon pa isang dito na magkakaroon po ng People Power Black Friday protest. Kayo na mga kababayan, kung makikiisa po kayo sa EDSA para ipahayag po ang ating mga damdamin, pagtutol dito po sa nangyayari ngayon na korupsyon sa ating bansa mga kababayan. Wala na po tayong magagawa kung kayo po ay ayaw nyo pong sumama or ayaw nyo pong makialam, ayaw nyo pong makiisa, hindi na po natin problema yan mga kababayan. Kung gusto nyo talaga, magpatuloy lang itong pangungurakot nila, magpatuloy lang sila sa pandarambong sa pera ng bayan, okay lang, sige. Huwag po kayo makiisa, wala po itong makikiisa. Hayaan na lang po natin. Hayaan na lang po natin, Diyos na lang po ang gagawa. Parang gano'n na lang mga kababayan, no? Hayaan na lang natin, wala tayong magagawa talaga eh. Kung gano'n lang po talagang abot ng ating konsensya, hindi po natin lalabanan po itong katiwalian, di naman po tayo makikipaglaban ng laman at dugo. Kundi, ayon po sa batas, Article 3, Section 4, na sinasabi, mayroon po tayong kalayaan ipahayag, magprotesta, at ipakita ang ating saloobin sa nangyayari sa ating bansa. Mga kababayan, kung interesado po kayo, yun naman po ay para lang po sa susunod nating henerasyon. No? Natitiis nyo pa. Kung kaya nyo pa talaga, mayaman pa naman kayo, okay lang. At ay magagawa eh.
Kung sinasabi ninyo, wala kayong makikita dyan, sige lang. Pero sana lang, no? Huwag kayong magreklamo pag wala na talaga tayong maaasahan. Pagdarating ng baha, huwag kayong reklamo ha. Pag dumating yung baha, dumating yung bagyo, tapos yung sasakyan ninyo, yung bahay ninyo, huwag kayong magrereklamo ha. Wala sana magrereklamo ng ganun. Kasi ngayon, pagka nag-i-invite ang mga tao, sasabihin mag-rally tayo, tutulan natin itong nagaganap na matinding korupsyon. Ang sagot lang ninyo, hindi, busy ako, bahala kayo dyan. Wala naman ako mapapala dyan. O, sige. Pagka naapektuhan naman tayo ng baha, magreklamo ko, hoy! Reklamo ka! Reklamo! Busy kami! Sarilinin mo yan! Ha? Huwag kayo pupost ng dami. Help! Tulungan nyo kami rito! Tulungan mong mata! Magsulong ka dyan! Wala kaming pakialam! Tatrabaho kami dito. Hindi na siguro ugaling Pilipino yun, mga kababayan, pag nagkataon. Hindi na tayo Pilipino. No? Pero yung iba kasi ano lang, no? Parang doon tayo papunta eh. Na parang wala na talaga tayong pakialam. Di ba? Bahala kayo. Basta ako rito, suportado ko po ang naaayon sa batas. Kahit anuman po yan na mga pagsasalita, basta naaayon po sa Article Section 4. Muli, maraming salamat. Kung nakarating ka dito sa dulo ng ating comment section, mga kababayan, pakilagay mo naman ang iyong lugar kung taga-saan ka para naman mapusuhan po natin yan. Maraming salamat po sa iyo, kabayan, sa pagpanonood ng mahabang video na ito. At magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Pilipinas, bye-bye po.